Ginamit ni Richard ang halos lahat ng perang nasa bulsa niya para magbayad ng kwarto sa hotel para sa isang estranghero. Isang babaeng dumating na basang-basa sa pinto sa isang gabing may malakas na bagyo. Pinagtawanan siya ng manager ng hotel. Akala ng mga katrabaho niya ay nabaliw na siya at kinaumagahan habang inihahanda na niya ang sarili na masisibak, ang parehong babaeng yon ay lumabas mula sa elevator sa paraang hinding-hindi malilimutan ng sinuman sa lobby ng hotel. Huwebes yon, lampas hating gabi. Halos walang tao sa hotel. Low season yon at 3 booking lang ang naka-schedule para sa susunod na araw. 2 taon nang nagtatrabaho si Richard bilang doorman sa night shift. 30 taong gulang siya, walang asawa, at nakatira sa isang simpleng apartment na 40 minutong biyahe ng bus mula roon. Sapat lang ang sahod niya para sa renta, kuryente, tubig at para makapagpadala pa ng kaunti sa nanay niyang mag-isa sa isang maliit na bayan sa probinsya. Hindi niya kayang mawalan ng trabaho. Walang tigil ang ulan at lalo pang lumalakas. Doon napansin ni Richard ang galaw sa may service entrance. May maliit na figura na nakasiksik sa pader, pilit na sumisilong sa ilalim ng awning na halos walang naitutulong. Binuksan niya ang side door at nakita ang isang batang babae, mga 20 taong gulang siguro, na basang-basa. Dumikit sa likod niya ang maliit na backpack, mahigpit niyang yakap ang sarili at halatang nanginginig siya. Para siyang taong umabot na sa sukdulan ng lakas. Halos hindi marinig ang boses niya nang magtanong kung may pagkain, tira man lang kahit ano. Pagkatapos, mas mahina pa, nagtanong siya kung pwede siyang magstay sa isang kwarto, kahit ngayong gabi lang. 6:00 pa raw ng umaga ang alis ng bus niya pa uwi at wala siyang mapaghihintayan. Napahinto si Richard. Alam niya ang patakaran ng hotel. Walang guest kung walang reservation. Walang pagkain kung walang bayad. Ang staff na lumalabag sa rules ay binibigyan ng warning sa unang beses, tinatanggal sa pangalawa. Pero may 42 na kwarto ang hotel. At 39 doon ay walang laman. Sinabihan niya ang babae na maghintay at naglakad papunta sa front desk. Si Dolores, ang receptionist na naka-duty, hindi man lang tumingin mula sa computer nang ipaliwanag ni Richard ang sitwasyon. Richard, hindi ito homeless shelter, malamig niyang sabi. Rules are rules. Kung sobrang concerned ka, kausapin mo si Diego. Pagkarinig pa lang sa pangalan ni Diego, parang kumunot ang sikmura ni Richard. Si Diego, ang operations manager, madalas pumasok kahit hindi siya nakashift. Halos kaedad lang din, laging nakasuit, laging maayos, at magsalita siya na parang pinapaliit niya ang ibang tao. Hindi siya yung tipo na aasahan mong may awa. Sa katunayan, madalas niyang gamitin ang paghihirap ng iba para patunayang tama lang na wala siyang pakialam. Nakita ni Richard si Diego sa opisina, nakapatong ang paa sa mesa, nag-i-scroll sa phone. Diego, may babae sa labas, panimula ni Richard. Nilalamig siya gutom at kailangan lang niya ng matutuluyan hanggang umaga. Hindi ba pwedeng mag-exception? Dahan-dahang tumingin si Diego mula sa phone. Parang may sinabi si Richard na katawa-tawa. Exception? Ulit niya natatawa. Hotel ito, hindi charity. Ang mga kwarto at pagkain ay para sa mga nagbabayad. Kung kailangan niya ng silungan, may mga upuan, simbahan o terminal ng bus, hindi dito. Alis din siya ng maaga, isang gabi lang. At sino magbabayad ng gabing iyon? Ikaw? Ngumisi si Diego. Ramdam ni Richard ang bigat ng tanong. Alam niya kung magkano ang isang gabi. Alam niya kung anong ibig sabihin noon para sa kanya. Pero alam din niyang may babaeng nasa labas, nanginginig sa lamig, at kailangan lang ng kaunting init. Oo, sabi niya, ako ang magbabayad. Sandaling nawala ang ngisi ni Diego. Hindi niya inasahan ang sagot. Pero bumalik din agad ang dating ekspresyon niya. Perfect. Gawin natin ng opisyal. Ang pinakamurang kwarto ay 280 reais. Ang dinner ay 65 pa. Ibabawas natin sa sahod mo. Gusto mo pa ring ituloy?
Sinabi niya ang mga presyo ng dahan-dahan, siguradong masakit ang bawat numero. Doon lang tumingin si Dolores. Huminto ang isang security guard na malapit para makinig. Ramdam ni Richard ang mga mata nila sa kanya. 345 reais, halos 1/4 ng sahod niya sa kalahating buwan. Sapat para sa kuryente, grocery o gamot ng nanay niya. Pero tumango pa rin siya. Sige, ibawas. Tinitigan siya ni Diego saglit, saka nagkibit balikat at humarap kay Dolores. Ilog mo, basic room, my dinner, paid by Richard Flores Dorman, payroll deduction. Binanggit niya ang posisyon ng malakas para ipaalam kung sino ang nagbabayad at kung gaano raw katawa-tawa para sa isang tulad ni Richard na maging sobrang mapagbigay. Bumalik si Richard sa service entrance. Nandoon pa rin ang babae, nakayakap sa sarili, nakasiksik sa pader. Nang sabihin niyang pwede na siyang pumasok, na may kwarto at mainit na pagkain na para sa kanya, natigilan ang babae sa gulat. Pagkatapos, mahina niyang tinanong kung magkano ang utang niya. Wala, sagot ni Richard. Sumunod siya sa hallway ng dahan-dahan, parang hindi sigurado kung totoo ba ang lahat, na parang baka biglang mawala ang sahig. Ang sinabi lang niya ay ang pangalan niya, Isabela. Wala nang iba. Hindi nagtanong si Richard. Pinapunta niya si Isabela sa 3rd floor, pinanood ang pagsara ng elevator doors, saka bumalik sa lobby at tumitig sa ulan. 345 reais, yun ang perang inaasahan niyang gagamitin para makaraos sa linggong iyon. Pero kahit papaano, may isang taong matutulog sa mainit na kama, busog ang tiyan. Para ngayong gabi, sapat na yon. Pero hindi neutral ang tingin ni Diego bago ito umalis, kalkulado. Yung klase ng tingin na ibig sabihin, iniisip na niya kung paano niya ito gagamitin. Sa loob-loob ni Richard, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Kumain mag-isa si Isabela sa halos walang laman na restaurant ng hotel. Sopas at isang pirasong tinapay. Tahimik siyang nakaupo, nakayuko, pilit na hindi nakakaabala na parang alam niyang hindi siya dapat nandoon. Pinanood siya ni Richard mula sa malayo. Nang matapos siya, maingat niyang pinunasan ng mesa at pinagpatong ang mga pinggan na parang ayaw niyang mag-iwan ng kahit anong utang. Bago siya pumunta sa elevator, huminto siya sa front desk. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pagkatapos, halos pabulong niyang sinabi, "Salamat, totoo." Tumango lang si Richard. Wala siyang masabi. Umakyat siya. Si Richard ay naiwan sa ulan at sa bigat ng ginawa niya. Hindi nagtagal, kumalat ang usapan. Si Marcelo, ang security guard na nakarinig sa bayad, lumapit na may kape at may smug ng ngiti. "So Richard, nagbubukas ka na ba ng charity o dorman ka pa rin?" Hindi sumagot si Richard. Nagpatuloy si Marcelo. 345 bucks para sa estrangero? Siguro nabaliw ka na. "Choice ko yon," sabi ni Richard. "Bobo, pero pera mo, problema mo." Umalis siya, umiling. At hindi lang siya ang ganoon. Buong gabi, may mga empleyadong nagbibitaw ng mga komento. May iba diretsahan, may iba nakatago sa biro. Si Dolores, na dati walang pakialam, ngayon ay tumitingin sa kanya ng may awa na mas masakit pa. Ang pinakamasakit na remark ay galing kay Monica, ang cleaner na naka-assign sa floor ni Isabela. Bandang 4:00 ng umaga, sumandal siya sa desk at bumulong ng sapat ang lakas para marinig. "Sana lang hindi magnakaw yang babae. Kapag may nawala, kami ang masisisi, hindi ikaw." Nanginig ang panga ni Richard. Gusto niyang ipagtanggol si Isabela, sabihin na hindi siya ganoon, pero alam niyang walang maniniwala. Kaya nanahimik siya. Natapos ang shift niya 6:00, nagpalit siya, sumakay ng bus pa uwi at pumasok sa apartment niyang madilim at tahimik. May mga pinggan sa lababo at walang sapin ng kutsyon dahil wala siyang oras magpalit ng malinis na kumot. Umupo siya sa gilid ng kama, hinubad ang sapatos at tiningnan ang phone. Walang message mula kay Diego. Walang update mula sa hotel.
Dapat sana'y nakagaan yon, pero mas masama ang pakiramdam. Para itong mas mabigat kaysa sermon. Ibig sabihin, pinipili pa ni Diego kung anong parusa ang ibibigay. Sinubukan ni Richard matulog. Pero tuwing pipikit siya, paulit-ulit ang eksena. Si Diego, sinasabi ang mga numero, ang mapanuyang ngiti, inuulit ang posisyon niya na parang nakakahiya. Doorman, payroll deduction. Pabalik-balik siya sa kama. Sa huli, kinuha niya ang phone at kinwenta ulit. Minus 345 reais. Ibig sabihin, baka malate ang bayad sa kuryente. Kailangan bawasan ng grocery. O baka hindi agad mabili ang gamot ng nanay niya. Hindi niya kayang bayaran lahat. May kailangang isakripisyo. At doon pumasok ang pagdududa. Hindi niya pinagdudahan si Isabela. Naniniwala pa rin siyang tama ang ginawa niya para sa kanya. Pero pinagdudahan niya ang sarili. May karapatan ba siyang gumawa ng mabuting desisyon kung may ibang taong, tulad ng nanay niya, ang kailangang magdusa sa kapalit? Wala siyang alam. At kung nalaman man niya, hindi siya magsasalita. Ganun ang nanay niya. Pero hindi pwedeng maghintay ang gamot. Alam yon ni Richard. Bandang 3:00 ng hapon, tumunog ang alarm niya. Bumangon siya, suot pa rin ang parehong damit, naghilamos, nagsipilyo at lumabas. Sa bus, isinandal niya ang ulo sa bintana at sinubukang huwag mag-isip. Pero hindi niya kaya, hindi niya mapigilan. Pagbalik ni Richard sa hotel, tahimik ang lobby. Naka-duty pa ang afternoon shift at karamihan sa iilang bisita ay nasa kani-kanilang mga kwarto. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Dumiretso siya sa locker room, nagpalit ng uniforme at tiningnan ang sarili sa salamin. Maayos ang lahat. Plansyado ang kanyang polo, maayos ang pagkakasuklay ng buhok, tama ang pagkakalagay ng ID badge at makintab ang sapatos. Sa panlabas, mukhang buo at maayos siya. Walang makakahalata na sa loob niya, puno siya ng tensyon, handa sa pinakamasamang mangyari. Nag-time in siya at nagtungo sa front desk. Ang unang senyalis na may mali ay dumating bago pa siya makaupo. Si Maya, ang receptionist sa hapon, ay sumulyap sa kanya na may tinging hindi nanunukso, hindi rin naaawa, kundi mausisa. Parang may alam siya na hindi alam ni Richard. Gusto kang makita ni Diego sa opisina niya? Sabi nito, hindi inaalis ang mga mata sa screen ng computer. Parang namilipit ang sikmura ni Richard, kaya pala. Ang katahimikan kanina ay hindi dahil nakalimot. Nag-iisip lang kung ano ang gagawin. Naghahanda. Naglakad siya papunta sa opisina ng manager at sa bawat hakbang ay parang bumibigat ang kanyang mga paa. Bukas na ang pinto. Nakatayo si Diego sa loob, may hawak na folder. Iba na ang ekspresyon nito ngayon. Wala na ang ngising, may halong pagyayabang noong nakaraang gabi. Sa halip, may malamig at planadong anyo, parang ginugol niya ang buong umaga sa pagbuo ng isang plano at handa na itong isakatuparan. Pumasok ka, Richard, isara mo ang pinto. Pumasok si Richard at isinara ang pinto. At sa mismong sandaling iyon, bago pa man may masabi, naunawaan niyang dumating na ang kapalit ng desisyong ginawa niya kagabi. At mas mabigat iyon kaysa sa inaasahan niya. Hindi nagtanong si Diego kung kumusta siya. Hindi siya inalok na umupo. Nakatayo lang siya, bukas ang folder sa mesa at agad nagsalita. Pinag-isipan ko ng mabuti ang nangyari, sabi ni Diego, pantay ang boses. At nakapagdesisyon na ako. Lumampas ka sa hangganan. Hindi gumalaw si Richard. Nasa gilid ang kanyang mga kamay, walang sinasabi. Alam niyang mas lalala lang kung magsasalita siya ngayon. Ibabawas sa sahod mo ang halagang napagkasunduan natin, pero hindi doon nagtatapos iyon. Maghahain ako ng formal na written warning para sa maling paggamit ng ari-arian ng hotel. Nakasulat na lahat dito. Iniikot ni Diego ang folder at itinulak ang isang papel papunta kay Richard. Basahin mo, tapos pirmahan mo. Tiningnan ni Richard ang pahina, nakasulat ang lahat, ang petsa, ang oras at isang pahayag na inilalarawan ang ginawa niya bilang seryosong paglabag.
Pinayagang makapasok ang isang hindi rehistradong individual nang walang paunang pahintulot mula sa management. Binasa niya ulit umaasang may makikitang pwedeng tutulan. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang hindi mali si Diego. Nilabag niya ang patakaran. Binayaran ko ang kwarto, mahina niyang sabi, at ang pagkain, nakarecord lahat. Oo, pero ikaw ang nagpasok sa kanya at wala kang autoridad para gawin yon. Hindi nababago ng pagbabayad ang katotohanang lumampas ka sa tungkulin mo. Ngayon pirmahan mo. Kinuha ni Richard ang ballpen. Parang napakabigat nito sa kanyang kamay. Pumirma siya. Kinuha ni Diego ang papel, ibinalik sa folder at maingat na inilapag iyon sa mesa. Parang lumilipat sa susunod na eksena ng isang dula na matagal na niyang ininsayo. May isa pa, dagdag niya. Gusto ko na palabasin agad ang babaeng yon sa hotel. 12:00 pa ang checkout, Diego. May oras pa siya. Alam ko kung anong oras ang checkout, pero ayokong may makakita sa kanya na parang normal lang na lumalabas sa kwartong ganun. May 3 bagong darating ngayon at hindi ko hahayaang may makita silang hindi nababagay sa kapaligirang ito. Nasa bayad na kwarto siya, sagot ni Richard. Pinananatiling kalmado ang boses. May pareho siyang karapatang manatili hanggang checkout tulad ng iba. Hindi siya tulad ng ibang bisita. Alam mo yon, Richard, wag mo na akong piliting ipaliwanag pa. Hindi sumigaw si Diego. Hindi niya kailangan. Ang mga salita niya ay may tahimik na presyon na mas matalim pa kaysa sigaw. At naintindihan ni Richard, hindi ito tungkol sa patakaran ng hotel. Tungkol ito sa kung anong uri ng tao ang pinaniniwalaan ni Diego na hindi dapat naroroon. Aalis siya ng 2:00, sabi ni Richard, tulad ng lahat. Dahan-dahang ibinaba ni Diego ang pagkakakrus ng kanyang mga braso. Binibigyan kita ng pagkakataong bawiin ang sinabi mo, babala niya. Dahil kung paninindigan mo iyan, hindi na ito babala lang. Trabaho mo na ang nakataya at pareho nating alam na hindi mo kayang mawalan ng trabaho. Totoo yon, may renta si Richard na kailangang bayaran. Mga bayarin, umaasa sa kanya ang kanyang ina. Hindi maaaring mawala ang gamot nito, ang sahod na iyon ng kanyang lifeline. At alam iyon ni Diego, ginagamit niya iyon tulad ng paggamit niya sa presyo ng kwarto kagabi. Walang sigawan, walang drama, mga katotohanan lang, malinaw at kalkulado. Tahimik na tumayo si Richard sandali. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Inisip niya ang lahat, ang bahay nila, ang kalusugan ng ina at si Isabela sa itaas. Walang kaalam-alam na may nagpapasya kung maaari pa ba siyang manatili ng ilang oras sa kwartong bayad na. Pagkatapos, may ginawa si Richard na hindi niya inaasahan sa sarili. Lumabas siya ng opisina. Naglakad siya sa hallway at tumayo sa tabi ng elevator. Hindi nakaharang, hindi sumisigaw. Nakatayo lang, nakapwesto sa pagitan ng sino mang maaaring magpaalis sa babae at ng elevator na papunta sa kanya. Sumunod si Diego at huminto ilang hakbang sa likod niya. Anong ginagawa mo? Tanong nito. Nasa duty ako, matatag na sagot ni Richard. At habang nandito ako, magche-check out siya sa tamang oras. Tahimik ang lobby pero hindi walang tao. Sa wakas, inalis ni Dolores ang tingin sa screen. Natigilan si Marcelo, ang gwardya, sa tabi ng pinto. Si Monica, na nagtutulak ng cleaning cart, ay huminto sa gitna ng hakbang sa koridor. Walang nagsalita. Bumigat ang katahimikan, 10 segundong parang 1 minuto. Lumapit si Diego, hindi umurong si Richard. Sigurado ka ba talaga? Tanong ni Diego, mas mahina na ang boses, huling babala. Oo, sigurado ako. Saglit na nagkatinginan sila. Pagkatapos, umatras si Diego, inayos ang kanyang jacket, huminga ng malalim at malinaw na sinabi, kung ganoon, opisyal na maitatala na ito ang pinili mo. Tumalikod siya, naglakad palayo at isinara ang pinto ng opisina na may matalim na click. Nanatili si Richard sa kinatatayuan, bahagyang nanginginig ang mga paa sa ilalim ng uniforme. Walang lumapit sa kanya, walang nagtanong kung ayos lang siya.
Bumalik si Dolores sa pagtatype ng walang imik. Nawala si Monica sa hallway, tahimik na tinutulak ang kanyang cart. Dumaan si Marcelo, bumagal ng kaunti at bumulong ng sapat lang para marinig ni Richard. "Patay ka dyan, pare." At nagpatuloy sa paglalakad, walang iniwang puwang para sa sagot. Sumandal si Richard sa pader at huminga ng malalim. Alam na alam niya ang ginawa niya. Isinugal niya ang lahat, ang trabaho, ang pambayad ng renta, ang gamot ng kanyang ina para sa isang dalagang wala pang 6 na oras niyang kilala. Kung magpasya si Diego na tanggalin siya, maaring matapos ang lahat bago pa matapos ang linggo. Mabagal at masakit ang pagdaan ng mga sumunod na oras. Nanatili si Richard sa front desk, ginagawa ang trabaho na parang karaniwang araw lang. Pero sa loob niya, naghihintay siya, nakikinig sa anumang tunog, anumang galaw mula sa opisina ni Diego. Napirmahan na ang babala at maaring hindi pa iyon ang huli, nabigkas na ang banta. Ang tanong na lang ngayon ay kung doon na ba titigil si Diego o kung may isa pa siyang balak. Bandang 10:10 ng umaga, nakuha ni Richard ang sagot. Pero hindi ito nanggaling kay Diego. Nanggaling ito sa tunog ng makina, mabigat at malakas, na huminto sa labas ng entrada ng hotel. Sumilip si Richard sa harapang bintana at nakita ang isang makintab na itim na luxury car na huminto sa gilid ng kalsada. Maayos na bumukas ang mga pinto at 2 lalaking nakaitim na suit ang bumaba. Kumpiyansa ang galaw nila. Hindi nagmamadali pero klarong may direksyon. Yung tipo ng mga taong maglakad na parang ang mundo ang sumusunod sa oras nila. Pumasok sila sa lobby at dumiretso sa reception desk. Isa sa kanila ang bumigkas ng pangalan, kay Isabela. At sa sandaling yon, may gumalaw sa loob ni Richard. Wala siyang ideya kung sino ang mga lalaking yon o ano ang gusto nila sa babaeng tinulungan niya kagabi. Pero nang masulyapan niya si Diego sa pintuan ng opisina nito, at nakita niyang biglang nagiba ang reaksyon nito sa pagkarinig ng pangalan, agad na alam ni Richard sasabog ang sitwasyon. Si Dolores, ang receptionist, ang unang tumugon. Tinitigan niya ang 2 lalaki pagkatapos ang computer saka ulit sila. Halatang sinusubukan ng utak niya na pagdugtungin ang mga bagay na hindi nagtutugma. "Isabela, paano?" tanong niya litong-lito. Walang apelyido, walang ED, wala sa system kundi isang salita lang, Isabela, na minadaling isinulat sa record noong madaling araw pagkatapos magbayad ni Richard para sa kwarto. Hindi nagpaliwanag ang mas matangkad sa 2 lalaki. Kalmado niyang inulit ang buong pangalan ni Isabela, saka naglabas ng dokumento at inilapag sa counter. Hindi pamilyar ang letterhead, pero may kung anong dating ito at ang paraan ng pag-abot na nagpatuwid ng upo kay Dolores. May tinype siya, tiningnan ang screen at ibinigay ang room number. Bahagyang tumango ang lalaki bilang pasasalamat at saka silang 2 ay humarap at naglakad papunta sa elevator. Doon lumapit si Diego. Lumabas siya na may mahahabang hakbang, halatang narinig ang lahat. Pinanood niya ang pagsara ng elevator doors saka mabilis na humarap kay Dolores. "Sino yung mga lalaking yon?" "Hindi ko alam," sagot ni Dolores. "Hinahanap nila yung babae. Ibinigay ko ang room number." "Ibinigay mo ang room number niya sa mga estranghero?" Bumuka ang bibig ni Dolores para ipagtanggol ang sarili pero hindi na siya hinintay ni Diego. Umikot ito at dumiretso sa front desk, huminto sa harap ni Richard at itinutok ang daliri sa ere. "Binalaan kita. Sinabi ko sa iyo na magiging problema to. At ngayon, may 2 lalaking nakasuit na nasa taas sa kwarto ng babaeng walang nakakakilala rito. Isang babaeng dumating sa kalagitnaan ng gabi, walang ID, walang booking, wala kahit ano. Kung scam to, kung may kinalaman siya sa kahit anong shady na bagay, ikaw ang mananagot." "Diego, hindi ko rin kilala ang mga lalaking yon, gaya mo," kalmadong sagot ni Richard. "Pero may isang bagay akong alam. Ako ang nagbukas ng pinto para sa kanya.
At sapat na yon. Bumalik si Diego sa gitna ng lobby at nagsimulang maglakad-lakad. Totoo na ngayon ang tensyon sa mukha niya. Nawawala na ang dati niyang malamig at kontroladong kilos. Hindi na siya yung kumpiyansang manager na humihila ng mga tao mula sa likod ng mesa. Isa na siyang taong nararamdaman na unti-unting nawawala ang autoridad niya at desperadong ibalik ito. Kinuha niya ang walkie-talkie at sumigaw dito. Marcelo, umakyat ka sa 3rd floor. Tumambay ka malapit sa room 312. Huwag kang kumatok, huwag kang makipag-usap. Manood ka lang. Kapag may kahina-hinala, i-report mo agad. Sumagot si Marcelo sa radyo, tuyo at matalim. Copy. Narinig ni Richard ang bawat salita. Kumirot ang sikmura niya, hindi dahil natatakot siya kay Isabela. Naniniwala pa rin siyang hindi delikado si Isabela. Ang kinatatakutan niya ngayon ay si Diego at kung ano ang kaya nitong gawin gamit ang mga hinala niya. Hindi ito tungkol sa seguridad. Tungkol ito sa pagligtas ng mukha. Kung pumalpak ang lahat, gusto ni Diego magmukhang siya ang taong nagbabala. At kung maging maayos naman, gusto pa rin niyang magmukhang siya ang humawak ng sitwasyon. Ang mga sumunod na minuto ay parang humaba ng walang katapusan. Walang nangyari, walang bumaba, hindi gumalaw ang elevator, tahimik ang radyo. Sa bawat segundong lumilipas, mas bumibigat ang kwento ni Diego at hindi niya pinipigilang marinig ng iba. Ang tagal, bulong niya, hindi sa kahit kanino pero sapat ang lakas para marinig ng buong lobby. Kung normal lang to, matagal na silang bumaba. Hindi maganda ang pakiramdam ko rito. Bumalik si Monica sa lobby, dala ang cleaning cart. Yumuko siya kay Dolores at bumulong ng kung ano. Umiling si Dolores bilang sagot. Hindi marinig ni Richard ang sinabi, pero ang tingin ni Monica sa kanya pagkatapos, hindi na iyon simpleng pag-uusisa. Sisi na iyon, tumigil si Diego sa paglalakad-lakad at bumalik sa front desk. Richard, sabi niya, ito na ang huling pagkakataon mo para mapunta sa tamang panig ng sitwasyong ito. Pagkatapos nito at matatapos ito, gagawa ako ng kumpletong report. At sa report na yon, pwede kong sabihin na tumulong kang ayusin ang problema o na ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ito. Ikaw ang pipili. Tumingin si Richard sa mata niya at nakita niya ang totoo. Hindi ito tungkol sa pag-aalala o responsibilidad. Gumagawa si Diego ng kwento. Bawat linya, bawat kilos, bawat tawag sa radyo, lahat yon parte ng estratehiya. Hindi niya sinusubukang protektahan ng hotel. Inihahanda niya ang sarili niyang proteksyon at kung pwede, idamay si Richard sa pagbagsak. Hindi ako ang gumawa ng problema, sagot ni Richard. Nagbayad ako ng kwarto para sa taong nangangailangan ng tulong. Lahat ng sumunod pagkatapos noon, yon ang sayo. Humigpit ang panga ni Diego. Hindi siya sumagot. Lumakad siya palayo, pabalik sa gitna ng lobby. Nakatutok ang mga mata sa elevator display. Lumipas ang 5 minuto. 10. 15. Tumawag si Marcelo minsan para sabihing walang kakaiba. Sinabihan siya ni Diego na manatili roon. Nanatili si Richard sa pwesto niya, pilit na kalmado kahit nagkakarera ang isip niya. Bumalik ang gumagapang na pagdududa, yung pinipilit niyang ipagsawalang bahala. Hindi dahil naniniwala siyang may masamang ginawa si Isabela. Hindi niya iyon pinaniniwalaan. Pero paano kung hindi pala yung mga lalaking iyon ang inaasahan ni Isabela? Paano kung mas malaki ito kaysa sa naiintindihan niya? Tinitigan niya ang panel. 3rd floor, nandoon pa rin, tapos bigla nagbago. 3, 2, 1, ground floor. Parang nagyelo ang buong lobby. Humarap si Diego sa elevator. Tumayo si Dolores. Binitawan ni Monica ang cleaning cart. Sumulpot si Marcelo mula sa hagdanan, hingal na hingal, halatang sinusubukang mauna sa elevator pababa, at bumukas ang pinto. Ang lumabas ay nagpatahimik sa buong lugar. Si Isabela, nakagabi lang ay dumating na nanginginig, basang-basa at yakap ang maliit na backpack. Ngayon ay matangkad na nakatayo sa harap ng lahat, parang ibang tao.
Suot niya ang isang dark na damit, simple pero perpektong fitted. Ang buhok niyang dati basang gusot, ngayon ay maayos na nakapulupot sa isang malinis at professional na bun. Bagong sapatos, walang backpack, isang brown envelope lang ang hawak niya, kalmado. Nakapwesto ang dalawang lalaking nakasuit sa likod niya, tig-isa sa bawat gilid. Parang siya ay isang taong mahalaga. Naglakad siya sa lobby nang hindi nagmamadali. Hindi niya sinuyod ang paligid. Hindi siya naghintay ng pahintulot. Naglakad siya na may tahimik na kumpiyansa ng taong sanay gumawa ng desisyon. Sanay mapanood. Sanay na hindi humihingi ng permiso. Ang katahimikan sa lobby ay sobrang lalim na ang tunog lang ng air conditioner ang naririnig ng lahat. Walang gumalaw, walang nagsalita. Parang lahat ng nasa loob ng lobby ay biglang nahila papasok sa isang eksena mula sa ibang mundo. Parang naging entablado ang hotel at biglang walang nakakaalam kung ano ang dapat nilang gawin. Si Diego ang unang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya ng ilang hakbang, inayos ang jacket at sinubukang isuot ulit ang karaniwan niyang itsura ng kontrol at kumpiyansa. Pero may nagbago sa mga mata niya. May munting kisap, isang bagay na hindi sigurado. Sa unang pagkakataon, hindi na puno ng autoridad ang tingin niya, hindi rin ito respeto, pag-iingat ito. Sinusukat niya kung sino talaga ang babaeng ito bago siya magpasya kung paano kikilos. Ikaw ba ang guest mula sa room 1312? Maingat niyang tanong. Unang beses narinig ni Richard na magsalita si Diego ng ganoon. Walang katiyakan. Huminto si Isabela at humarap sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Matatag ang mga mata niya. Pagkatapos sinuyod niya ang lobby. Si Dolores sa likod ng front desk. Si Marcelo nakatindig ng tuwid sa hallway. Si Monica nanginginig ang kamay sa pagkakahawak sa cleaning cart. At sa huli, si Richard. Tahimik siyang nakatayo sa likod ng reception, ramdam ang tibok ng puso niya na parang napakalakas, halos marinig sa marmol na sahig. Oo, sagot ni Isabela, at kailangan kong makausap ang lahat ng staff ng hotel. Ngayon din, kumurap si Diego 2 beses at sapat na iyon para sabihin ang lahat. Ano bang gusto mong pag-usapan? Tanong niya, pilit na pinananatili ang kontrol. Tungkol sa kinabukasan ng hotel na ito, sagot ni Isabela. At tungkol sa nangyari rito, kagabi. Bumuka ang bibig ni Diego para sumagot, pero bago pa siya makapagsalita, lumapit ang isa sa 2 lalaking nakasuit sa tabi ni Isabela at hinarap ang buong lobby. Isabela Mendoza, private security, pinapatawag niya ang staff. Ngayon, umalingaw-ngaw ang boses niya na parang hatol. Lumaki ang mata ni Dolores sa gulat. Umatras si Monica mula sa cart, halatang nanginginig. Nakatayo si Marcelo na parang estatwa na hahati sa pagitan ng pagsunod at pagkalito. At si Diego, namutla, nagiba ang buong tindig niya. Nawala ang dating matigas na postura, bahagyang bumagsak ang balikat niya. Lumabas ang kanang kamay niya mula sa bulsa at bumagsak ng tuwid sa tagiliran. Iniwasan niya ang mata ni Isabela. Lumihis ang tingin niya. Papunta sa counter, sa sahig, kahit saan wag lang sa mukha niya. Binili ang hotel, tanong niya. Parang kapag binigkas niya iyon ng malakas ay magiging mas totoo. Tinapos ng pamilya ko ang pagbili 2 linggo na ang nakalipas. Sagot ni Isabela, kalmado at pantay ang tono. Pinoproseso pa ang opisyal na transfer, pero mula sa sandaling ito, lahat ng desisyon, operasyon, staff at istruktura ay dadaan sa akin. Kita ang paglunok ni Diego. Nakita ni Richard ang galaw sa lalamunan niya na parang orasan na nagbibilang pababa. At sa unang pagkakataon, ang lalaking minsang nagbanta na kayang tapusin ang karera niya sa isang kisap mata, ngayon ay nakatayo sa gitna ng lobby na walang masabi. Ang parehong lalaking namimigay noon ng ultimatum na parang memo lang sa opisina, ngayon ay tila hindi na alam kung saan ilalagay ang mga kamay niya. Pero hindi naghihintay si Isabela. Humarap siya sa lahat ng nasa lobby. Malakas ang boses niya pero kalmado.
Hindi niya kailangang lakasan, may bigat ang bawat salita. Naiintindihan ko na marami sa inyo ang hindi ako kilala at malamang ay nakakalito ang sandaling ito, pero hinihiling kong makinig kayo ng mabuti sa sasabihin ko dahil apektado ang bawat isa sa inyo. Dahan-dahang lumapit si Monica, nag-aalangan. Umalis si Marcelo sa hallway at pumuwesto malapit sa desk. Unti-unting tumayo si Dolores. Kahit ang cook na noon ay nagpapatuyo ng kamay sa may pinto ng kusina, ay huminto at sumandal sa doorway, nakikinig. Hindi gumalaw si Richard. Nananatili siya sa likod ng counter, nakababa ang mga braso. Hindi alam kung ginhawa ba ang nararamdaman niya, takot o pareho. May bahagi sa loob niya na gustong maniwala na ngayon ay magiging malinaw na ang lahat, na darating na sa wakas ang hustisya. Pero alam din niya, hindi nagbibigay ang buhay ng milagro ng walang kapalit. At hindi pa rin niya alam kung magkano ang magiging halaga nito. Bumaling si Isabela ulit kay Diego, pero sa pagkakataong ito, walang galit ang tingin niya. Walang hamon. Kalmadong katiyakan lang ng taong alam na alam kung ano ang kailangang sabihin. Bago ko pag-usapan kung saan papunta ang hotel na ito, sabi niya, kailangan kong pag-usapan ang nangyari rito kagabi. Dahil ang naranasan ko ay nagpakita sa akin ng dalawang katotohanan. At ang dalawang katotohanan iyon ang huhubog sa lahat ng susunod na mangyayari. Huminto siya. Sobrang tahimik ng lobby na maririnig mo ang tiktak ng wall clock sa likod ng reception. Sinubukan ni Diego magsalita. Itinaas niya ang kamay, bumuka ang bibig, parang aatras siya o kokontra. Pero hindi na kailangan ni Isabela siyang pigilan. Sapat na ang tingin niya, ibinalik ni Diego ang kamay niya, at sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat, lumipat na ang kapangyarihan sa hotel. At ang may hawak nito ay ang parehong batang babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay pumasok mula sa ulan, basang-basa, gutom at pabulong na humihingi ng kaunting pagkain. Binuksan ni Isabela ang brown envelope na hawak niya. Ang susunod na mangyayari ay babago sa direksyon ng buhay ng bawat tao sa loob ng lobby. Kinuha niya ang isang nakatiklop na papel pero hindi niya ito agad binuksan. Sa halip tumingin siya sa paligid, isa-isa, tao kada tao, bago siya nagsimulang magsalita. Ang buong pangalan ko ay Isabela Mendoza. Ang pamilya ko ay may-ari ng grupo ng mga hotel sa iba't ibang lugar sa interior. 2 linggo na ang nakalipas, pinirmahan ng tatay ko ang kasunduan para bilhin ang hotel na ito. Opisyal na ang transition at simula sa susunod na linggo, ang property na ito ay ganap ng mapapailalim sa pamamahala namin. Ako ang naatasang mga siwa sa transition na iyon. Malinaw at maingat ang mga salita niya, walang palamuti, walang drama. Hindi siya nagpapakita. Nagbibigay siya ng katotohanan. Kumurap si Dolores, parang sinusubukang ipasok sa isip ang bawat salita. Mahigpit na niyakap ni Monica ang sarili. Ang mga daliri niya'y bumabaon sa manggas, halatang nanginginig. Lumipat ng bigat ang cook, mas sumandal sa doorframe. Si Marcelo ay nakatingin sa sahig, mahigpit ang panga. At si Diego ay hindi gumalaw, parang nagyelo siya. Pero may something sa kanya na mas maliit na ngayon, hindi sa laki kundi sa presensya. Nagpatuloy si Isabela. Alam kong marami kayong tanong at sasagutin ko iyon sa tamang oras. Pero bago iyon, kailangan ninyong marinig ang totoo tungkol sa nangyari kagabi. Ibinabalik niya ang papel sa envelope at hinawakan ito gamit ang 2 kamay. Sa mga nakaraang buwan, lumayo ako sa pamilya ko. May personal na dahilan at hindi ko na iyon idedetalye. Ang mahalaga ay ito, gusto kong mabuhay ng walang pangalan, walang pribilehiyo. At sa ilang panahon, nagawa ko yon. Sandali siyang tumigil, nanatili ang katahimikan. Hanggang kagabi, nung umabot na ako sa limit ko, wala akong pera, wala akong matutulugan. Ang tanging bus pabalik sa bayan ko ay hindi aalis hanggang umaga. Ang kailangan ko lang ay isang tuyong lugar na mapaghihintayan. Wala akong ideya na ang hotel na ito ay pag-aari na pala ng pamilya ko.
Nagkataon lang iyon. Pumunta ako rito dahil ito ang pinakamalapit na gusali sa terminal na may ilaw pa. Tumingin siya ng diretso kay Richard. Hindi ito mabilis na sulyap. Tinitigan niya siya ng ilang segundo. Nang dumating ako rito, humingi ako ng 2 simpleng bagay, kaunting pagkain at lugar na mapagtutuluyan hanggang umaga. Isang tao lang ang tunay na nakinig. Pumunta siya sa reception, sinabihan siya ng hindi. Pumunta siya sa management, pinagtawanan siya. At kahit may lahat siyang dahilan para umalis, kahit alam niyang may kapalit ito, ang sahod niya, ang kinabukasan niya, pati ang reputasyon niya, gumawa siya ng isang desisyon. Huminto siya. Ibinaba ni Dolores ang tingin. Dahan-dahang ibinuka ni Monica ang mga braso at ngayon ay magkasalikop na ang mga kamay niya sa harap. Ang taong gumawa ng desisyong iyon ay si Richard. Sa mismong sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang labi. Parang pinuno nila ang buong silid. Parang isang bagay na alam na ng lahat sa kaibuturan. Pero hindi kailanman inakalang maririnig ng malakas. Namula ang mukha ni Richard sa init. Gusto niyang umiwas ng tingin pero hindi niya magawa. Diretsyong nakatingin si Isabela sa kanya. At sa mga mata nito, hindi lang pasasalamat ang naroon. Hindi rin awa. May mas malalim pa, isang tahimik na pagkilala, isang tinging nagsasabing, nakita ko ang ginawa mo, naiintindihan ko kung ano ang naging kapalit nito sa'yo. Binayaran ni Richard ang kwarto ko at ang pagkain ko gamit ang sarili niyang pera, sabi ni Isabela humarap sa iba. At nang pilitin ako ng manager ng hotel na ito na paalisin bago ang check-out, nanindigan si Richard. Kahit alam niyang pwedeng ikapahamak ng trabaho niya ang ginawa niya, hindi niya alam ang pangalan ko. Hindi niya alam kung sino ako o saan ako nanggaling. Tumulong siya dahil naniniwala siyang iyon ang tama. At tama siya. Hindi komportable si Diego. Hinila niya ang buhol ng kanyang kurbata na para bang biglang sumikip. Bahagyang bumagsak ang balikat niya. Banayad lang, pero napansin niyon ni Richard. Lumapit si Isabela sa front desk. Tumigil siya mismo sa harap ni Richard at iniabot ang kanyang kamay. Salamat, sabi niya, hindi lang para sa kwarto o pagkain, kundi dahil tinrato mo akong tao nung walang ibang gumawa. Hinawakan ni Richard ang kamay niya. Hindi siya makapagsalita, tumango siya, pilit nilulunok ang buhol sa lalamunan. Binitiwan ni Isabela ang kanyang kamay at humarap muli sa lobby. Simula sa susunod na linggo, magkakaroon ng mga pagbabago rito. Ang iba ay makakaapekto sa istruktura. Ang iba naman ay tungkol sa staffing. Makikipagkita ako sa bawat isa sa inyo sa mga susunod na araw. Pero may isang desisyon na nagawa ko na at hindi ko na kailangang ipagpaliban pa. Muli siyang tumingin kay Richard. Mula ngayon, ipopromote si Richard sa isang supervisory role. Matatapos ang mga papeles bago matapos ang linggo. Pero agad na magsisimula ang posisyon. Sa ilang segundo, walang gumalaw. Pagkatapos napabuga si Dolores ng marahang hininga. Parang matagal niya iyong pinipigil. Ang kusinero sa may pinto ng kusina ay bahagyang tumango. Parang tahimik na sumasang-ayon. Kahit si Marcelo ay tumingin kay Richard at nawala ang karaniwang panunukso sa mukha nito. Napaltan niyo ng iba, isang bagay na mas malapit sa respeto. Hindi niya sasabihin ng malakas, pero naroon yon na natiling nakatayo si Richard. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagdiwang. Pakiramdam niya lang ay may isang bigat na naalis sa balikat niya. At may isa pang mas mabigat, ibang uri ng bigat, ang pumalit. Pagkatapos lumapit si Diego, inayos niya ulit ang kanyang suit muli at sinubukang magsalita. Maayos ang boses niya pero may bahagyang panginginig na nagbunyag ng totoo. Isabela, gusto kong ipaliwanag ang mga pangyayari sa likod ng mga naging desisyon ko. Bilang manager, responsibilidad kong protektahan ang hotel at ang mga bisita. Sinunod ko ang standard protocol.
Tumingin si Isabela sa kanya, hindi siya nagtaas ng boses. Hindi niya kailangan. Tinanggihan mong tulungan ang isang taong nangangailangan, sabi niya. Pinaalis mo siya sa isang hotel na may 39 na bakanteng kwarto. Sinubukan mo siyang piliting umalis bago pa dapat matapos ang oras, kahit bayad na ang kwarto. At nang may empleyadong sumubok tumindig para sa tama, tinakot mo siyang tatanggalin. Hindi yun protokol, desisyon yun. Tumahimik si Diego, bumaba ang kamay niyang kaninay nag-aayos ng kurbata at napunta sa kanyang tagiliran, naghintay ang labi, walang nagsalita. At saka sinabi ni Isabela ang mga salitang tatatak sa isipan ng lahat ng nakarinig. Kailangan ko ang badge mo. Hindi malakas ang pangungusap, hindi ito dramatiko, pero mas mabigat ang tama nito kaysa sa anumang iba pa. Hindi agad sumagot si Diego, nanatili siyang nakapirmi, nakatitig kay Isabela na parang naghihintay na bigyan siya nito ng lusot. Isang kondisyon, isang mas malambot na pagtatapos, isang pangalawang pagkakataon. Pero wala nang sinabi si Isabela at sa katahimikan niya malinaw, walang negosasyon. Dahan-dahan niyang nilibot ng tingin ang silid. Hinahanap ang mga mukha sa paligid, kung may susuporta, kung may magdududa, kung may kahit ano. Pero wala. Nakatuon si Dolores sa kanyang screen, nakatingin si Marcelo sa sahig, nakayuko si Monica, nakatingin sa sarili niyang mga kamay, at ang kusinero ay tahimik nang umatras pabalik sa kusina. Walang pumabor sa kanya, walang nagsalita. Dahan-dahang inabot ni Diego ang dibdib niya kung saan nakaklip ang kanyang name badge. Nakahinto ang mga daliri niya roon sandali, sapat para makita ng lahat ang pag-aalinlangan niya. Pagkatapos, mabilis niya itong inalis at iniabot. Hindi tumingin si Isabela pababa. Kinuha niya iyon at lumipat sa gilid. Inayos ni Diego ang suit niya sa huling pagkakataon. Itinaas ang baba at naglakad papunta sa side corridor. Ang parehong daanan na araw-araw niyang ginagamit para pumasok at lumabas ng hindi humaharap sa mga bisita. Pero ngayon, hindi na yun shortcut. Yun na lang ang tanging daan palabas. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagsalita. Ang tunog ng kanyang sapatos sa tiles ay unti-unting humina at tuluyang nawala. Nang mag-click ang side door at tuluyang sumara, parang sabay-sabay na huminga ang buong lobby. Isinuksok ni Isabela ang badge sa brown envelope kasama ng iba pang mga dokumento. Tumingin siya sa mga empleyadong nakatayo pa roon, kina Dolores, Marcelo, Monica, at sinabi, mas magaan na ang boses ngayon, halos kaswal. Kakausapin ko ang bawat isa sa inyo sa mga susunod na araw. Hindi ninyo kailangang mag-alala. Sa ngayon, bumalik na lang kayo sa mga pwesto ninyo. Isa-isa silang umalis. Umupo si Dolores at nag-type, bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Tumaan si Marcelo kay Richard nang walang kahit anong komento. Isang tahimik na tango lang. Maliit na kilos pero puno ng kahulugan. Itinulak ni Monica ang cart niya papasok sa service elevator, walang imik. At saka naging walang laman ang lobby. Si Richard at si Isabela na lang ang natira. Bumalik si Isabela sa front desk at tumayo sa harap niya. Sa pagkakataong ito, hindi niya iniabot ang kamay niya. Tumayo lang siya roon ng tahimik sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, tinawagan ko ang tatay ko mula sa kwarto kaninang umaga. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Tumango si Richard. Gusto niyang pumunta rito mismo. Pagpapatuloy niya. Pero sinabi kong ako na ang bahala. Huminto siya, pinagmamasdan siya. Tinanong niya ako kung paano ko nalaman na mapagkakatiwalaan kita. At sinabi kong hindi ko alam. Hindi talaga. Gaya rin ng hindi mo alam kung mapagkakatiwalaan mo ako nang buksan mo ang pintong iyon. At iyon mismo ang dahilan kung bakit mahalaga iyon. Muling nanikip ang lalamunan ni Richard. Gusto niyang magsabi ng kahit ano, pero ang tanging lumabas ay, ginawa ko lang ang pakiramdam kong tama. Ngumiti si Isabela, tunay na ngiti, ang unang ngiting nakita niya mula rito. Alam ko, sabi niya. At iyon ang dahilan kung bakit nandito ka pa.
Tumango siya bilang pamamaalam at naglakad papunta sa elevator, kasunod ang dalawang lalaking nakasuit. Nagsara ang pinto at muling nanumbalik ang katahimikan sa lobby. Ang mga sumunod na araw ay dumaan sa kakaibang kapayapaan. Bukas pa rin ang hotel. Patuloy ang pagdating ng mga bisita pero may nagbago, isang bagay na walang makapaglagay sa salita. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, inabangan ni Richard ang susunod na mangyayari. Nagpatuloy ang mga shift gaya ng dati. Parehong routine, parehong oras, pero may nagbago sa hangin. Parang ang mismong mga pader ng hotel ay nakarinig ng bawat salitang binitawan sa lobby na iyon. At ngayon ay tahimik na naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Sa isang tahimik na Martes ng hapon, inalis ang mga gamit sa opisina ni Diego. Walang anunsyo, walang komento, isang kahon lang na puno ng mga folder, ballpen at nagkalat na papeles ang inilabas ng isang tao mula sa administrasyon. Nanatiling walang laman ang upuan niya sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, nang walang seremonya na wala ang pangalan niya sa shift schedule, walang nagsalita at kahit papaano wala namang kailangang sabihin. Si Marcelo ang unang bumasag sa katahimikan sa pagitan nila ni Richard. Lumapit siya sa front desk habang nagpapalit ng shift at nagtanong tungkol sa isang regular na procedure. Tanong na alam na niya ang sagot. Isang bagay na napakasimple, kaya niya sanang sagutin mag-isa pero naintindihan ni Richard kung ano talaga iyon. Hindi iyon tungkol sa tanong. Isa iyong tahimik na kilos, isang paraan ng pag-amin na may nagbago sa pagitan nila. Hindi sumagot si Richard ng may panunuya o sama ng loob. Sinagot niya ang tanong, kalmado, malinaw. Tumango si Marcelo, nagpasalamat at umalis. At iyon na yon, wala nang iba pang kailangan. Noong Biyernes ng gabi, dumating si Richard sa shift niya na may hawak na envelope. Sa loob nito ang kontrata ng promotion niya at isang bagong badge. Sa locker room, nagpalit siya ng uniforme at ikinabit ang badge sa dibdib. Supervisor, parehong pangalan, parehong muka, pero ibang papel, ibang bigat sa balikat. Huminto siya sandali sa harap ng salamin. Pagkatapos ay lumakad papunta sa lobby. Tahimik ang gabi, kaunting guests, madidilim ang mga hallway. Naglakad siya papunta sa front desk, ang parehong lugar kung saan siya tumayo sa loob ng 2 taon. Doon niya narinig ang mga yabag. Si Isabela, naglalakad siya sa hallway, may dalang folder sa ilalim ng braso, hawak ang phone sa isang kamay. Suot niya ang maayos na blazer, maingat na nakatali ang buhok, kalmado nakatutok. Gumagalaw na may parehong tahimik na kumpiyansa na ipinakita niya noong umagang iyon na hindi malilimutan. Pagdaan niya sa front desk, bahagya siyang bumagal. Nagtagpo ang mga mata nila ni Richard. At sa maikling sulyap na iyon, walang salitang binitawan, pero lahat ng kailangang sabihin ay naipasa sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagpatuloy siya papunta sa elevator at itinaas ni Richard ang kamay para ayusin ang badge sa dibdib niya. Dahil sa huli, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kung sino siya. Tungkol ito sa kung sino ang pinili niyang maging. Nung gabing yon, nagbukas siya ng pinto para sa isang taong wala ng ibang mapuntahan. At nang hindi niya namamalayan, nagbukas din siya ng bagong pinto para sa sarili niya. At ikaw ba ay nagbubukas ng mga pinto o nagsasara ng mga ito?